Sa baryo ng San Isidro, ang buhay ay payak, ngunit puno ng hirap. Ang araw-araw na eksena ay tila pare-pareho. Ang mga magsasaka ay nagtatabas ng damo sa palayan. Ang mga kababaihan naman ay naglalabas sa ilog. At ang mga bata ay naglalaro sa tabing kalsada habang hinihintay ang hapunan. Sa baryong ito, ang tagumpay ay madalas na nasusukat sa dami ng inaaning palay o kung gaano karaming manok ang naaalagaan. Isang batang 11 taong gulang ay nangangarap ng higit pa sa mga nakasanayan. Si Andoy, payat ngunit malakas ang loob, ay kilala sa baryo bilang ang batang mahilig maggitara. Ang gitara na ginagamit niya ay luma na, may mga bitak at gasgas ang kahoy. Naiwan ito ng kanyang ama na si Mang Tomas na pumanaw 4 na taon na ang nakararaan dahil sa isang aksidente sa bukid. Para kay Andoy, ang gitara ay hindi lamang isang instrumento. Ito ang koneksyon niya sa kanyang ama at sa kanyang pangarap na maging isang sikat na musikero. Tuwing gabi, matapos ang hapunan, nauupo si Andoy sa harap ng kanilang bahay na gawa sa kawayan at nipa. Sa ilalim ng ilaw ng lampara, hinihimas niya ang mga kwerdas ng gitara habang pinapakinggan ang bawat nota. Sa kanyang murang kaisipan, iniisip niya ang mga malalaking entablado at mga tao na pumapalakpak para sa kanya. Ngunit sa realidad, ang tanging nakakarinig ng kanyang musika ay ang mga kuliglig sa paligid. Andoy, bakit hindi mo nalang itigil yan? Tanong ni Mang Berto, ang kanyang tiyuhin, isang gabi habang iniinom ang kape. Ang musika ay para lang sa may pera. Ikaw, tumulong ka na lang sa bukid para makatulong ka sa nanay mo. Napayo ko si Andoy, ngunit hindi siya sumagot. Alam niyang hindi siya naiintindihan ng tiyuhin niya. Sa tuwing naririnig niya ang ganitong mga salita, nararamdaman niya ang kirot. Ngunit sa tuwing tumutugtog siya ng gitara, parang nawawala ang sakit at bumabalik ang liwanag sa kanyang mundo. Andoy anak, sabi ni Aling Rosa, ang kanyang ina, habang inaayos ang kanilang banig. Mahal ko ang musika mo, pero mahirap ang buhay. Kailangan mo rin maghanda para sa mga bagay na praktikal. Inay, pangako po, gagawin ko ang lahat para maging mahusay. Sagot ni Andoy habang pinipigilan ng luha. Hindi ko po kayang iwan ang musika. Sa baryo, si Andoy ay madalas na tampulan ng biro dahil sa kanyang musika. Habang ang ibang bata ay tumutulong sa kanilang mga magulang sa bukid, si Andoy ay nag-iensayo ng mga awitin. Sa tuwing may piyesta o pagtitipon sa plaza, nagdadala siya ng gitara at tinutugtog niya ito kahit walang nag-aanyaya sa kanya. Andoy, ano ba yan? Tumigil ka nga, ang sakit sa tenga. Sigaw ng isang lalaki sa plaza habang nilalapitan siya. Hindi ka naman yayaman dyan sa gitara mo, dagdag pa ng isa. Ang mga salitang ito ay parang kutsilong tumatama sa puso ni Andoy. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy siyang nag-iensayo. Sa kanyang isipan, ang musika ay hindi lamang para sa kasiyahan ng iba. Ito ay para sa sarili nilang kaligayahan. Isang araw, nagkaroon ng malaking balita sa baryo. Magkakaroon ng patimpalak para sa isang okasyon. At bukas ito para sa lahat ng gustong magpakita ng kanilang talento. Ang premyo ay pera at ang pagkakataong tumugtog sa malaking entablado sa bayan. Andoy, ito na ang pagkakataon mo, sabi ni Aling Rosa habang nililinis ang kanilang bakuran. Sumali ka na. Ngunit nag-aalinlangan si Andoy. Inay, paano po kung pagtawanan lang nila ako? Luma na po ang gitara ko at hindi po ako kasing galing ng iba. Anak, hindi mahalaga kung manalo ka o hindi, sagot ni Aling Rosa. Ang mahalaga, subukan mo. Baka ito na ang simula ng katuparan ng pangarap mo. Sa kabila ng takot, nagpa siya si Andoy na sumali. Sa
Sa mga sumunod na araw, nagpractice siya ng masigasig. Gumising siya ng maaga upang tumugtog at gabi-gabi niyang inulit ang kanyang orihinal na komposisyon. Ang awitin ay tungkol sa kanyang buhay, ang hirap na kanyang nararanasan, ang pagkawala ng kanyang ama at ang kanyang pangarap. Dumating ang araw ng patimpalak at ang buong baryo ay nagtipon sa plaza. Ang entablado ay puno ng makukulay na dekorasyon at ang mga tao ay masiglang naghihintay sa bawat pagtatanghal. Ang ilan sa mga kalahok ay mga magagaling na mananayaw, mga awit ng sikat na kanta at mga tagapagtula. Nang tawagin ang pangalan ni Andoy, naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang habang umaakit sa entablado. Nakita niya ang mga taong nakatingin sa kanya. Ilang mata ay puno ng pag-aabang, ngunit marami rin ang tila nagdududa. Sinimulan niyang tugtugin ang kanyang kanta. Sa bawat nota, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang damdamin. Ang kanyang boses, bagamat hindi perpekto, ay puno ng emosyon. Ngunit habang tumutugtog siya, napansin niyang may mga tao sa gilid na nagbubulungan at tumatawa. Pagkatapos ng kanyang pagtatanghal, tahimik ang plaza. Maya-maya, may ilang pumalakpak, ngunit halatang hindi ito sapat upang mapunan ang buong espasyo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Andoy ang kirot sa pagkatalo. Nang inanunsyo na ang nanalo, ang unang pwesto ay napunta sa isang grupo ng mga mananayaw na nagpasiklab sa entablado. Ang ikalawang pwesto ay napunta sa isang batang babae na magaling kumanta ng balad. Hindi man lang nabanggit ang pangalan ni Andoy. Habang bumababa siya ng entablado, narinig niya ang mga bulungan ng mga tao. Sabi na nga ba, hindi siya mananalo. Hindi naman kasi magaling. Sa kabila ng sakit, pilit niyang initian ng kanyang ina, ngunit sa loob-loob niya, para bang bumagsak ang lahat ng kanyang mga pangarap. Pagka-uwi, si Andoy ay tahimik na umupo sa tabi ng bintana, hawak ang kanyang gitara. Hindi niya alam kung dapat pa ba niyang ituloy ang kanyang pangarap. Ang pagkatalo ay parang patunay na tama ang lahat ng sinasabi ng mga tao laban sa kanya. Andoy, sabi ni Aling Rosa habang umuupo sa tabi niya. Hindi lahat ng pagkatalo ay masama. Ang mahalaga, ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Hindi ibig sabihin nito na dapat kang sumuko. Inay, baka tama po sila. Sagot ni Andoy habang tumutulo ang luha. Baka wala po talaga akong talento. Huwag mong hayaan ang sinasabi ng iba na magdikta kung sino ka. Sagot ni Aling Rosa. Kung ito ang gusto mo, ipaglaban mo. Matapos ang pagkatalo sa patimpalak, si Andoy ay tila nawala ng gana. Ang kanyang gitara, na dating hindi niya mabitaw-bitawan, ay nakasandal na lamang sa gilid ng dingding. Ang kanyang mga gabi, na dating puno ng musika, ay naging tahimik at malungkot. Pakiramdam niya ay tama ang mga tao sa baryo. Walang mararating ang kanyang pangarap. Ngunit sa kabila ng bigat ng damdamin, hindi siya makapagpasya na tuluyang iwanan ang musika. Ang mga alaala ng kanyang ama at ang mga salita ng kanyang ina ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang gabi, habang nakaupo sa harap ng kanilang bahay, pinagmamasdan ni Andoy ang langit na puno ng bituin. Sa bawat kislap ng liwanag, naaalala niya mga pagkakataon kung saan dama niya ang kanyang pangarap. Ngunit ngayon, ang mga bituin ay tila ba napakalayo. Andoy, tawag ni Aling Rosa mula sa loob ng bahay. Lumapit siya sa anak niya na tahimik na nakaupo. Anak, hindi dito nagtatapos ang lahat. Ang bawat pagkatalo ay may dahilan. Inay, sagot ni Andoy halos pabulong. Baka po tama sila. Baka hindi talaga para sa akin ang musika. Umupo si Aling Rosa sa tabi niya at tinaplos ang kanyang ulo. Anak, hindi lang talento ang sukatan ng tagumpay. Ang sukatan ay kung gaano ka kaseryoso at katatag. At kilala kita, Andoy. Alam kong hindi ka susuko.
Ang mga salitang iyon ay tumama sa puso ni Andoy. Bagamat hindi niya alam kung paano magsisimula, naramdaman niya ang kaunting liwanag mula sa kanyang ina. Kinabukasan, nagpa siya si Andoy na kunin muli ang kanyang gitara. Sa simula, nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadampi ang mga kwerdas. Para bang nakalimutan na niya kung paano tugtugin ang musika. Ngunit sa bawat pagkalbit, bumalik ang ritmo. Ang mga nota ay muling nabuhay at unti-unti naramdaman niya ang dating init ng musika. Habang tumutugtog, pumasok si Kiko, ang kanyang kababata na dati lagi nangaasar sa kanya. Nakangiti itong lumapit. "Andoy, ang galing mo talaga. Pwede ba ako magpaturo ng gitara?" Natigilan si Andoy. Ang taong dating tumatawa sa kanya ay ngayon humihingi na ng tulong. "Talaga, Kiko? Gusto mong matutong tumugtog?" "Oo, seryoso ako," sagot ni Kiko. "Alam mo, nung tumugtog ka sa Patimpalak, kahit hindi ka nanalo, parang ramdam ko ang kwento mo. Ang galing mo." Napangiti si Andoy. Sa unang pagkakataon, matapos ang Patimpalak, naramdaman niyang mahalaga ang kanyang musika. Sinimulan niyang turuan si Kiko ng mga simpleng chords. At sa bawat pagtuturo, mas tumibay ang kanyang loob. Isang hapon, habang nag-iensayo si Andoy sa plaza, isang lalaking nakasuot ng malinis na polo ang lumapit sa kanya. Ang lalaki ay nasa kaligitnaan ng edad, may dalang bag, at halatang bihasa sa musika. "Ikaw ba si Andoy?" tanong ng lalaki. "Opo, sino po sila?" sagot ni Andoy, bahagyang nagtataka. "Ako si Mang Lito. Narinig kita doon sa contest. Gusto kong malaman kung interesado kang sumali sa banda ko. Kailangan namin ng gitarista." Nanlaki ang mga mata ni Andoy. Hindi niya akalain na ang simpleng pagtatanghal niya, kahit hindi siya nanalo, ay nagbukas ng ganitong oportunidad. "Talaga po? Pero sapat po ba ang galing ko para sumali sa banda niyo?" tanong ni Andoy, halatang kinakabahan. Ngumiti si Mang Lito. "Alam mo, Andoy, ang mahalaga sa musika ay hindi perpektong tugtog, kundi ang damdamin. Ikaw, may puso ang musika mo at yan ang hinahanap namin." Napatingin si Andoy sa kanyang gitara. Sa wakas, isang pagkakataon ang dumating upang masubok niya ang kanyang talento sa mas malaking entablado. Sumama si Andoy kay Mang Lito at sa kanyang banda na tinatawag na Mga Tala. Ang banda ay kilala sa mga pagtugtog sa kasalan at iba pang okasyon sa bayan. Ngunit sa unang ensayo pa lang, naramdaman ni Andoy ang hirap sa pagsabay sa mga bihasang musikero. Ang bawat kanta ay may komplikadong nota na hindi pa niya natututunan. "Andoy, tama ang ginagawa mo, pero kailangan mo sabayan ng tiyempo," sabi ni Mang Lito habang inuulit nila ang isang kanta. "Pasensya na po," sagot ni Andoy, pawisan at halatang kinakabahan. "Relax ka lang," sabi ng isang miyembro ng banda. "Hindi naman overnight ang pagiging magaling. Magtiwala ka sa proseso." Gabi-gabi, kahit pagod na mula sa ensayo, nag-iensayo pa rin si Andoy sa bahay. Pinag-aaralan niya ang bawat kanta hanggang sa kabisado niya ang bawat nota. Sa bawat pagod, nararamdaman niyang mas gumagaling siya. Dumating ang araw ng gig ng kanilang banda. Ang okasyon ay isang kasalan sa bayan at daan-daang tao ang naroon upang manood. Habang naghihintay sa likod ng entablado, naramdaman ni Andoy ang kaba. Para bang bumalik ang pakiramdam niya noong nasa Patimpalak siya. "Andoy, kaya mo yan," sabi ni Mang Lito habang tinatapik ang balikat niya. "Isipin mo lang na nag-iensayo ka sa bahay." Nang umakyat ang banda sa entablado, natulala si Andoy sa dami ng tao. Ngunit nang marinig niya ang unang nota ng kanta, nawala ang lahat ng kaba niya. Sinimulan niyang tugtugin ang gitara at sa bawat nota, naramdaman niya ang koneksyon sa musika. Pagkatapos ng kanilang pagtatanghal, dinig na dinig ang masigabong palakpakan mula sa audience. Lumapit si Mang Lito kay Andoy, ngumiti
at nagsabi, "Sabi ko sa'yo, kaya mo eh." Habang tumatagal, mas nagiging kilala si Andoy bilang bahagi ng banda. Unti-unti, natutunan niyang tanggapin ang kanyang sarili bilang isang musikero. Ang dating batang tinatawanan sa plaza ay ngayon hinahangaan sa bawat gig na tinutugtugan nila. Isang gabi, habang nag-iensayo, sinabi ni Mang Lito, "Andoy, nakita ko na marami kang natututunan, pero tandaan mo, ang musika ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa puso." Ang mga salitang iyon ay tumatak din kay Andoy. Sa tuwing tumutugtog siya, iniisip niya ang mga sakripisyo ng kanyang ina, ang alaala ng kanyang ama, at ang pangarap na dati tila napakalayo. Habang nagiging matagumpay ang banda, naisip ni Andoy na hindi siya dapat tumigil sa pag-abot ng mas mataas na pangarap. Sa kabila ng mga tagumpay, nanatili siyang mapagpakumbaba at patuloy sa pagsisikap. Ginawa niyang misyon na ipakita sa iba, lalo na sa mga batang tulad niya, na ang pangarap ay hindi natatapos sa unang pagkatalo. Lumipas pa ang mga araw, unti-unting gumanda ang landas na tinahak ni Andoy sa mundo ng musika. Ang banda nila, ang Mga Tala, ay lalong nakilala sa bayan. Sa bawat pagtugtog, nararamdaman ni Andoy ang tagumpay na dati tila napakalayo sa kanya. Ngunit tulad ng bawat kwento ng tagumpay, ang kanyang landas ay hindi may iwasan sa mga mas mabibigat pa na hamon. Habang dumadami ang mga gig ng banda, mas dumadalas ang pagtitipon ng mga tao upang manood sa kanila. At sa tuwing umaakit sila sa entablado, kitang-kita ni Andoy ang kasiyahan sa mga mukha ng audience. Ang bawat palakpakan at hiyawan ay tila nagpapatibay sa kanyang paniniwala na ang musika ay ang tamang landas para sa kanya. "Andoy, ang galing mo," sabi ng isa sa mga miyembro ng banda pagkatapos ng isang pagtatanghal. "Iba yung energy mo sa gitara, parang ang dami mong pinaparamdam." Ngumiti si Andoy. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang marami pa siyang dapat matutunan. Hindi pa siya ganap na kontento sa kanyang sarili, ngunit ang musika ay patuloy na nagiging kanyang inspirasyon. Isang araw, habang nasa isang gig sa bayan, biglang dumating ang isang hindi inaasahang balita. Habang nag-aayos ng gamit pagkatapos ng kanilang pagtatanghal, lumapit si Mang Lito sa banda na may mabigat na ekspresyon sa kanyang muka. "May masmang balita mga kasama," sabi ni Mang Lito. "Kinansila ng organizer yung malaking gig natin sa Maynila. Ang dahilan, kumuha sila ng mas kilalang banda para ipalit sa atin." Nanlaki ang mga mata ni Andoy at ng iba pang miyembro ng banda. Ang gig na iyon ang kanilang pinakaaasam. Ito sana ang magiging pinakamalaking entablado na kanilang tutugtugan. At ang pagkansila nito ay tila pagbagsak ng kanilang mga pangarap. "Bakit ganon, Kuya Lito?" tanong ng isa sa mga miyembro. "Hindi ba't nag-commit na sila sa atin?" "Ganito talagang industriya," sagot ni Mang Lito habang humihinga ng malalim. "Minsan, kahit anong galing mo, pipiliin pa rin nilang mas kilala. Pero huwag kayong panghinaan ng loob, hindi itong katapusan." Sa kabila ng mga salitang iyon, naramdaman ni Andoy ang bigat sa pagkansela. Ang gig na iyon ay ang kanyang pinakaaasam mula nang sumali siya sa banda. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa gilid ng plaza, naramdaman ulit niya ang pagkatalo sa patimpalak. Tila bumalik ang tanong sa kanyang isipan, "May patutunguhan ba talaga ang ginagawa ko?" Sa mga sumunod na araw, naging mabigat ang damdamin ng buong banda. Kahit nagpapatuloy ang kanilang mga gig sa maliliit na bayan, ramdam ang kawalang gana sa kanilang musika. Si Andoy, na dati masigla at puno ng enerhiya, ay unti-unting nawalan ng gana. "Andoy, napansin kong tahimik ka nitong mga nakarang araw," sabi ni Mang Lito sa isang ensayo. "May problema ba?" Umiling si Andoy, ngunit halata sa kanyang mukha ang lungkot. "Kuya Lito,
Minsan naiisip ko, baka hanggang dito na lang ako. Baka hindi ko talaga kayang abutin ang mas malaking entablado. Ngumiti si Mang Lito at umupo sa tabi niya. Andoy, ang musika ay hindi tungkol sa entablado o laki ng audience. Ito ay tungkol sa puso. Kung para sa'yo ang musika, ipaglaban mo kahit gaano kahirap. Isang linggo matapos ang pagkansela sa malaking gig, tumanggap ng bagong alok ang banda mula sa isang organizer sa Karatig Lungsod. Bagamat mas maliit ang venue, ito ay isang oportunidad upang mas makilala sila ng mas maraming tao. Andoy, ito na ang pagkakataon natin, sabi ni Mang Lito habang pinapakita ang sulat mula sa organizer. Alam kong hindi ito kasing laki ng Maynila, pero mahalaga ang bawat hakbang. Sa kabila ng alinlangan, nagpasya si Andoy at ang banda na tanggapin ang gig. Sinimulan lang mag-ensayo ng mas mabuti. Sa bawat araw na lumipas, unti-unti nilang binalik ang kanilang sigla. Si Andoy, na minsang nawalan ng gana, ay muling nakaramdam ng inspirasyon habang tinutugtog ang kanyang gitara. Habang papalapit ang araw ng gig, mas tumindi ang ensayo ng banda. Nagpasya si Andoy na mas gawing personal ang kanyang musika. Isang gabi, habang nag-iensayo mag-isa, sinimulan niyang isulat ang isang bagong kanta. Isang awit tungkol sa pagkatalo, pagsubok at muling pagbangon. Andoy, ano yung tinutugtog mo? Tanong ni Kiko nang marinig siya isang gabi. Kanta ko, sagot ni Andoy. Gusto kong ipakita sa gig na ito ang kwento ko, ang lahat ng pinagdaanan ko. Dumating ang araw ng gig. Ang venue ay isang maliit na teatro na puno ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Muling naramdaman ni Andoy ang kaba. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang kasama niya ang kanyang banda at ang kanyang kwento. Nang tawagin ang kanilang pangalan, umakyat ang banda sa entablado. Ang unang kanta ay isang pamilyar na tugtog na agad nagdala ng sigla sa audience. Ngunit nang sinimulan ni Andoy ang kanyang orihinal na kanta, ang kanyang boses, bagamat puno ng emosyon, ay tila abot ang bawat tao sa silid. Ang kantang ito, sabi ni Andoy bago simulan, ay para sa lahat ng nangangarap, ngunit minsang natalo. Para sa lahat ng bumangon mula sa pagkadapa. Pagkatapos ng kanta na puno ng masigabong palakpakan ng teatro, lumapit si Mang Lito sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Andoy, ipinakita mo kung sino ka sa gabing ito. Hindi lahat ng tao ay kayang gawin yan. Ang gig na iyon ay naging simula ng mas maraming oportunidad para kay Andoy at sa banda. Bagamat marami pa silang kailangang patunayan, naramdaman ni Andoy na ang bawat takbang ay mahalaga. Ang bawat tugtog, gaano man kaliit o kalaki, ay bahagi ng kanyang paglalakbay. Sa gabing iyon, habang pauwi, tumingala si Andoy sa mga bituin. Sa wakas, naramdaman niyang hindi na ganong kalayo ang mga ito. Ito ang simula, bulong niya sa kanyang sarili. Matapos ang matagumpay na gig ng banda sa lungsod, nagsimula nang marinig ang pangalan ni Andoy sa mas malawak na lugar. Ang bandang Mga Tala ay unti-unting nagiging kilala sa mga probinsya bilang banda na may puso sa kanilang musika. Ngunit habang lumalawak ang kanilang tagumpay, bumalik din ang mga tao mula sa nakaraan ni Andoy. Ang mga taong minsang tumutuligsa at nangungutya sa kanya. Nagpasya si Andoy na bumalik sa San Isidro upang muling makita ang baryo. Nang makarating siya, maraming taong nakatingin sa kanya habang hawak niya ang kanyang gitara. Ang mga mukha ng ilan ay pamilyar, lalo na ang mga taong dating nanlalait sa kanya. Andoy, sikat ka na pala ngayon? Bati ni Mang Berto, ang kanyang tiyuhin na dati laging sinasabi sa kanya na tumigil siya sa musika. Hindi ko akalaing aabot ka sa ganito, ngumiti si Andoy, ngunit may halong lungkot ang kanyang puso. Naalala niya ang mga pagkakataong pinipigilan siya ng tiyuhin. Pero sa halip na magkimkim ng galit, mas pinili niyang magpasalamat.
Salamat tito, sagot niya. Pero marami pa po akong kailangang patunayan. Habang naglalakad siya patungo sa plaza, lumapit ang ilan sa kanyang mga dating kakilala. Ang iba ay may halong hiya, ngunit ang ilan ay lantaran ng humahanga. Andoy, ang galing mo talaga, sabi ni Nena, ang kanyang kababata. Hindi ko akalain na magiging ganito ka kagaling. Naalala ko pa noong tinatawanan lang namin ang gitara mo. Sabi naman ni Kiko na ngayon ay mas naging malapit sa kanya. Pero ngayon, idol ka na namin, banggit din ni Kiko. Habang umuupo si Andoy sa ilalim ng puno ng mangga kung saan siya madalas mag-practice noon, napaisip siya sa mga pagbabago sa kanyang buhay. Naalala niya ang mga pagkakataong tinatawanan siya, ang mga masasakit na salita, at ang mga araw na halos sumuko na siya. Andoy, tawag ni Aling Rosa habang lumalapit sa kanya. Alam mo, anak, kahit noong nagsisimula ka pa lang, naniniwala akong kaya mo. Kaya naman kahit masakit sa akin na makita kang nahihirapan, alam kong kailangan mo itong pagdaanan. Salamat po, Inay, sagot ni Andoy habang mahigpit na hawak ang gitara ng kanyang ama. Pero minsan iniisip ko po, paano kaya kung nakinig ako sa kanila at sumuko? Huwag mong isipin ng ganun, anak, sagot ni Aling Rosa. Ang mahalaga, nandito ka ngayon. Ang musika mo ay naging inspirasyon, hindi lang sa'yo, kundi sa ibang tao rin. Kinagabihan, nagpa siya si Andoy na tumugtog muli sa plaza ng San Isidro. Sa pagkakataong ito, hindi siya kinakabahan tulad ng dati. Sa halip, puno siya ng determinasyon na ipakita ang kanyang talento sa musika. Habang tumutugtog, unti-unting nagtipon ng mga tao sa paligid. Ang ilan ay dating nanunuya sa kanya, ngunit ngayon, nakangiti silang nanonood. Ang kanyang mga kanta ay puno ng emosyon, mga kwento ng pagkatalo, muling pagbangon at pag-abot sa pangarap. Andoy, ang galing mo talaga, sabi ng isa sa mga matatanda sa baryo. Sana noong una pa lang naniwala na kami sa'yo. Pasensya ka na, Andoy, sabi ng isang lalaki na dati nangaasar sa kanya. Mali kami noon, pero ngayon, alam namin na may talento ka talaga. Ngumiti si Andoy at sumagot, walang anuman po. Ang mahalaga, nandito tayo ngayon. Matapos ang pagtatanghal niya sa plaza, lumapit si Mang Lito sa kanya. Andoy, may balita ako. May isang malaking organizer mula sa Manila ang nakarinig ng gig natin sa lungsod. Interesado silang kunin tayo para tumugtog sa isang malaking event sa Maynila. Nanlaki ang mga mata ni Andoy. Ang pagtutugtugan nila ay ang isa sa pinakamalalaking venue sa bansa. Para sa isang bata mula sa baryo, ito ay tila pangarap lamang, ngunit ngayon, ang pangarap na yun ay nagiging totoo. Kaya ba natin, Kuya Lito? Tanong ni Andoy, halatang kinakabahan. Kaya natin, Andoy, sagot ni Mang Lito. Kung kaya nating magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok, kaya nating harapin ang mas malaking mundo. Sa mga sumunod na linggo, puspusan ang ensayo ng banda. Sa bawat araw, mas pinagbuti ni Andoy ang kanyang pagtugtog. Ginawa niyang misyon na gawing perpekto ang bawat nota, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng taong naniniwala sa kanya. Habang nag-iensayo, dumalaw si Kiko upang manood. Andoy, hindi ko akalaing aabot ka sa ganito. Pero alam mo, idol ka namin dito sa baryo. Sana wag mo kaming kalimutan. Hindi ko kayo makakalimutan, sagot ni Andoy. Ang San Isidro ang naging inspirasyon ko. Lahat ng musika ko ay galing dito. Dumating ang araw ng kanilang pagtatanghal sa arena sa Maynila. Sa backstage, naramdaman ni Andoy ang kaba na dati niyang nararamdaman noong nasa Patimpalak pa siya. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang banda at ang kwento ng kanyang buhay. Andoy, kaya natin to, habang tinatapik ang balikat niya. Nang umakyat ang banda sa entablado, nakita nila ang libu-libong taong naghihintay. Sinimulan nilang tugtugin ang kanilang mga kanta at sa bawat nota, naramdaman nila ang lakas ng suporta mula sa audience.
Sa kalagitnaan ng set, tumayo si Andoy at nagsalita. Ang kantang ito ay para sa lahat ng nangangarap. Para sa lahat ng minsang natalo pero muling bumangon. Pagkatapos niyang kantahin ang kanyang original composition, napuno ng masigabong palakpakan ang arena. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Andoy na ang bawat pagsubok na pinagdaanan niya ay naging sulit. Sa mga sumunod na buwan, mas dumami ang oportunidad para kay Andoy at sa banda. Naging tampok sila sa iba't ibang lugar at unti-unti silang nakilala bilang isa sa mga pinaka-talented na banda sa bansa. Ngunit sa kabila ng tagumpay, nanatili si Andoy na mapagpakumbaba. Ang bawat tugtog niya ay isang paalala ng kanyang pinagdaanan. Habang pauwi mula sa gig, huminto si Andoy sa ilalim ng puno ng mangga sa San Isidro. Kinuha niya ang kanyang gitara at nagsimulang tumugtog. Hindi nagtagal, nagtipon ang mga tao sa paligid niya tulad ng dati. "Andoy, idol ka na namin ngayon," sigaw ng isang bata mula sa audience. Napangiti si Andoy. "Salamat, pero tandaan nyo, kaya nyo ring abutin ang mga pangarap ninyo. Huwag kayong susuko." Sa gabing yun, habang nakatingala si Andoy sa mga bituin, naalala niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang musika na minsang nilalait ng mga tao ay ngayon naging daan upang maabot niya ang kanyang mga pangarap. At sa sandaling iyon, alam niyang ang bawat pagkatalo, pagsubok at tagumpay ay bahagi ng kwento na hindi niya kailanman pagsisisihan.